Hey, God's morning mga kapatid. Muli sa ating isang mapagpalang umaga sa ating lahat sa God's morning. Ngayon po ay araw ng Thursday, August 21, 2025. Ngayon po ay holiday. Masarap matulog at umuulan. Pero ingat po tayo. Ngayon po sa ating talakayan is nandito po tayo sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. At ito po ay pamagatan po nating joy, prayer, thanksgiving, the triad of Christian living. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa paunang panalangin. Paunahan tayo sa pananalangin at sa ating pagbabasa ng talata ito. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 1 Thessalonica 5:16 to 18. Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, in-honor ka namin, Panginoon. Ikaw ang kataas-taasan na nangangalaga sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong umaga ito na pinagkaloob mo sa amin at patuloy mo po kaming sinasamahan, Panginoon, binibigyan ng gabay at ng patnubay. Nawa, Panginoon, sa aming mga mapag-aaralan ngayong araw na ito, samahan mo po kami, Panginoon, upang maunawaan namin ng maayos ang aming pinag-aaralan ngayon, Panginoon. Kalugdan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang malinawan ang aming mga pag-iisip sapagkat kung wala ka po, Panginoon, ay hindi po namin maintindihan o maunawaan ang lahat ng bagay na gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito na patuloy mo po kami sinasamahan. Pangunahan mo po ang aming mga gagawin ngayong araw na ito. Ikaw po ang manguna sa amin. Ikaw po ang makita sa aming mga sitwasyon, sa aming mga pananalita, sa aming mga kilos, at sa aming mga iniisip, Panginoon. Pangunahan mo po kami, ilit mo po kami sa iyo tamang landas upang sa ganun ay kalugdan ka, Panginoon, ng mga taong nasa paligid namin. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng aming mapag-aaralan at panalangin na ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, again, dito po sa ating tatlong talata ay pinamagatan ding triad. The word triad means tatlo. Sabi nga dun sa Amplified Version, rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer. In every situation, sabi nga, no matter what, ano pa man yung ating kinalalagyan, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Sabi nga po, mga kapatid, dito sa 1 Thessalonians, ito po ay isa sa mga pinakaunang sulat na isinulat ni Apostol Pablo, mga 50 to 51 AD, para sa mga Kristiyano noon sa Thessalonians, sa Thessalonica. Ito po ay isang lungsod sa Greece, ang mga believer by that time, ay sinasabi nga pong bagong convert, mula po sila sa mga pagan belief, o pagan religion, na nakararanas ng matinding persecution mula sa mga taong ayaw manampalataya, sa Kristyanismo o sa pagiging Christians. Grabe ang pagitan po niya. Kung po ay nakapanood ng mga Vikings, makikita po niyo yun, yung tagaan, yung paano nila, ganun ang po niyan, ang yugto niyan. Dahil dito, mga kapatid, ang sulat ni
Apostol Pablo ay puno ng pag-encourage, no, sa kanila ng manatili matatag sa pananampalataya, mabuhay ng banal at maghintay ng may pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Bakit mahalaga ang talatang ito, no, ang tatlong bahagi nito o tatlong talatang ito? No, sa huling kabanata ng liham, doon sa 1 Thessalonians 5 verse 12 hanggang 22 po ito kasi. No, siguro para maintindihan natin, basahin po natin yung talatang yon. Mula tayo sa verse 12 hanggang verse 22. Pangwakas na tagubilin at pagbati. 12. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. 13. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. 14. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang kahinaan ng loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. 15. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama, sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. 16. Magalak kayo lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 19. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. 20. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. 21. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen. Okay, so doon sa talatang yon, binigyan pong diin o binigyan pong pahayag ng Apostol Pablo ang mga Thessalonians ng isang mabisang listahan ng mga praktikal na utos para sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ang verse 16 up to 18 na siyang talata natin ngayon ay ang sentro ng listahan ito. Yung pinaka-center. Bagamat maraming listahan, itong tatlong ito ang magkakaugnay. Doon sa verse 16, sabi doon, maggalak kayo palagi. Rejoice always. Sabi nga doon sa verse 17, manalangin kayo na walang tigil. Pray without ceasing. At doon sa verse 18, sabi, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Give thanks. Sabi nga doon, in every circumstances. Ito po ay hindi lang basta mabuting payo para sabihin natin, kundi ito po ay direktang kalooban ng Diyos para sa bawat mga anak niya, sa ating mga anak na ating Panginoon Diyos. Para kay Apostol Pablo, ang tatlong ito po ang sikreto para mapanatili ang tinatawag po nating spiritual resilience. Ano nga ba itong spiritual resilience na ito, At bakit ito importante sa gitna ng pag-uusig, takot o kawalan ng katiyakan? Excuse me po. Ang spiritual resilience po ay ang kakayahang manatiling matatag sa ating pananampalataya at panloob na kalakasan sa gitna ng mga pagsubok gamit ang spiritual na paniniwala at ugnayan sa Diyos bilang sandigan. Kaya po yung tinawag ni spiritual resilience. Para sa atin po ngayon, mga Kristiyano, ang mensaheng ito ay hindi lang para sa Thessalonians noon. Ito po ay universal na tuntunin. Ibig sabihin, ito po ay para sa lahat ng bawat sumasampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, para sa iyo ang mensaheng ito. Bilang tayo mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ang tatlong utos na ito ay nagpapakita ng relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Hindi lang ito basta reliyon, kundi isang daily personal na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Ano nga bang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos dito sa sinasabi sa verse 18?
Sinabi ni Apostol Pablo na ito ay kalooban ng Diyos para sa atin kay Kristo Jesus. No? Ibig sabihin, ang kakayahang magalak, manalangin at magpasalamat ay hindi natin magagawa sa sarili lang nating lakas, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ito po ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo ay magkakaroon ng ganitong lifestyle. Paano nga ba mabuhay ng ganito? Paano nga ba magkaroon ng lifestyle na ganito? Are we living on the worldly lifestyle or are we living on the godly lifestyle? Dalawang bagay na pamimilian natin sa buhay natin. Sabi nga, it's about our choice kasi may free will tayo. Pwede mong piliin yung mga mundo. Pwede mong hangarin yung mga mundo. Pero sabi nga, ito ay magdudulot ng kapahamakan sa buhay natin. Pero kung pipiliin natin yung godly, ibig sabihin, magpapasakop tayo sa Panginoon, matututo tayo ng tatlong bagay na ito, magkakaroon tayo ng joy, sabi nga ay magkakaroon tayo ng pasasalamat, pananalangin sa lahat ng bagay, anuman ang nangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, ito yung lifestyle natin, yung pagtitiwala sa Panginoon. Kung ikaw ay tagasunod na ating Panginoon Kristo, ang tatlong ito ay hindi optional. Ito ay mga tanda ng isang taong puno o sabi nga ay nababalutan ng banal na Espiritu o sumusunod o nakikinig sa payo ng ating banal na Espiritu. Kahit ang mundo natin ngayon ay puno ng stress, takot at kawalan ng kontrol, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na natawag sa atin, isang panawagan na tayo po ay mabuhay ng lampas sa kaya nating gawin. Kundi ay patuloy po tayo na manalig sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang. Mga kapatid, hindi po tayo sabi nga o hindi po ito parang super spiritual lang. Kahit tayo po ngayon ay maraming problema, pero imagine po natin si Apostol Pablo mismo na nakakulong, na persecute, sinabihan na ang mga Thessalonians ng payong ito na mag-joy, mag-pray at patuloy na magpasalamat sa bawat oras. Mga kapatid, kaya natin to. Hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa si Kristo ang nagbigay ng kakayahan at kalakasan sa bawat araw sa buhay natin. Ang bagay po nito na kalimitang nagkakaroon po ng misunderstanding dito sa interpretasyon na ito. Ano nga ba yung joy? Yung maggalak. Kalimitan po, ang nagiging misinterpretation dito sa tatlong ito, imagine po natin bakit triad, kung ang siguro isang makikita po natin sa tatlong ito, kung tayo ay mayroong bangko na tatlo ang support o tatlo ang paa, pag tinanggal natin, ano mangyayari? Matutumba tayo. Okay, so ito pong tatlong ito ay magkakaugnay sa ating lifestyle. Again, ano po yun? Rejoice, Magala kayong lagi, manalangin, magbigay na pasalamat. Yan yung tatlong yan. Ano man yung ating sitwasyon, ito yung dapat na ating nagiging triad. At marami po mga Kristiyano na pag pinag-usapan po ang joy, sabi nga ito po yung pag-aakala na ang Kristiyano ay dapat laging masaya lamang at walang problema. Ito po ay maling pananaw. Sabi nga, kahit sinong tanongin natin na Kristiyano ngayon, ay namumroblema pa rin. Ang katotohanan po ay ang kagalakan sa Biblia ay hindi nakabatay sa emosyon o sitwasyon, kundi sa relasyon sa Diyos at sa katiyakan ng kanyang presensya at pangako. Meaning to say, kung ikaw ay may joy, nandun ka, meron kang katiyakan, at nananatili ka sa relasyon mo sa Panginoon Diyos. Hindi kung nakabase ka lang, Lord, pag nangyari ito, gagawin ko na ito. Di ba? Maraming Kristiyano na gagawin lamang isang bagay kapag nakamta na. Wala dun yung joy. Parang nakabase ka lang na
parang ang tingin mo sa Panginoon ay genie, no? Parang your wish is my command. Hindi po ganon. Dahil siya yung Panginoon, He is the Lord. No, tayo po susunod sa Kanya. Ano ho? Sabi nga sa atin sa Philippians 4 verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. No? Ilang beses sinabi yung magalak, joy, no? Magalak, no? Ang kagalakan po ay dapat maging constant sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Hindi ito nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin, kundi sa kung sino si Jesus sa buhay natin. Minsan, malungkot tayo pag ang pangyayari, malungkot. Mawalan na tayo sa track sa Panginoon. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin sa gitna ng kalungkutan? Sa gitna ng pigati? Sa gitna ng kawalan? Sino si Jesus? Sabi nga sa atin ng ating Panginoon Kristo sa John 15, verse 11, no? Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Okay? Ang ating Panginoon Kristo ay nagtuturo sa atin ng lahat ng aral na ito na ilagay natin ang kagalakan nito upang malubos sa ating Panginoon. Dito sinabi ng ating Panginoon Jesus na ang kanyang kagalakan ay maaaring mapasa atin. At ito'y magiging ganap kapag tayo ay nanatili sa Kanya. Sabi nga, nawawalan tayo ng ilaw kapag nilalayo natin yung sarili natin, kapag tayo ay may mga pagsubok. Kaya po yung ginagawa ng diablo sa atin. Kasi nga, pagka tinanggap natin yung bagay na yun, na malungkot ka, it means, hinayaan mo pumasok ang diablo sa isip mo. No, kung ikaw ay gusto mo malungkot, nasa sayo naman yan eh. No? Gusto mong malungkot, gusto mong matakot, gusto mong, nasa sayo yan. It's your choice. You let him in, no? Pinapasok mo siya sa buhay mo eh. Ang katotohanan, hindi mawawala yan. Pero ang isang katotohanan, nandiyan ang Diyos para bigyan ka ng lakas. Tanong, hinahanap mo ba si Kristo? Inilalagay mo ba si Kristo sa sitwasyon mo? Kung bakit tayo nalulungkot, kung bakit tayo natatakot, wala si Kristo. Pero ilalagay natin Panginoon sa Kristo, nandyan man ang takot, magkakaroon tayo ng lakas. We can still have joy, we can still have prayer, and we can still thanks God. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon sa Kristo. Ito'y panloob na lakas na nagmumula sa banal na Espiritu. The Holy Spirit that lives in us. Siya po ay nananahan sa atin kahit sa gitna ng pagsubok. Prayer, no? O yung pananalangin. Marami po sa atin ng pag-iisip ng pananalangin ay dapat laging mahaba, formal, at sabi nga ay may takdang oras lamang. Ay mamaya pagpe-pray ko yan, 6:00 ang aking prayer. The moment na kailangan mo manalangin o kailangan manalangin para sa isang kapatid, no? Na you need to pray for them, do it. No, may humingi sa'yo ng prayer, gawin mo na kagad. Sige po, papanalangin kaya ng oras na ganun. Ano? Kung may oras ka lang din naman, gawin mo na. Ano po ang katotohanan? Ang panalangin po ay sabi nga ay hindi nakabase sa oras natin. No? Ang pananalangin po ay komunikasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Parang, di ba, may kailangan ka, orderin ka, no? Hawak mo kagad yung cellphone mo. No? Parang kung ikaw ay nagne-negosyo, halimbawa, ang negosyo mo yung restaurant, kinulang ka ng supply, anong gagawin mo? Hindi, mamaya pang 6:00. Ang 3:00 dumating yung kliyente mo. No? Mamaya pang 6:00 ng gabi, gagaantay mo na 3:00 ng gabi ang iyong kliyente. No? Siyempre, di ba, gagawa ka ng paraan, tatawag ka na kagad. No? Parang ganun ang pananalangin. No? Ang Diyos, unlimited. No? Hindi mo kailangan ng load. Lagi siyang may load para sa'yo. No? Lagi siyang handang makinig. No? Kaya po mga kapatid, ang pananalangin ay isang pribilehiyo natin. It's a privilege. No? Na komunikasyon.
It's a communication natin sa ating Panginoon Diyos na maaaring mangyari anumang oras at kahit saan. No, He is omniscience, omnipotent, and omnipresence. Siya ay makapangyarihan, nalalaman niya lahat, at siya ay nasa lahat ng dako. Sabi nga sa atin ng awit o ng Psalm 55 verse 17. Sa umaga't hapon maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Amen. Sa lahat ng oras, no? Sabi doon ni Haring David, pinapakita po dito na pwede tayong mag-pray kay Lord kahit anong oras, hindi lang sa umaga o gabi, kundi kahit sa gitna ng araw, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos. Anytime, anywhere, any place. Ito ay maaring maikli, ito ay maaring simple, basta ito ay mula sa puso. Ang mahalaga po ay ang patuloy na pag-asa at ang paghingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Yan po ay pananampalataya. Ikatlo, thanksgiving o pagpapasalamat. Marami rin po sa atin ngayon na ang pag-aakala na dapat magpasalamat lang kapag may magandang nangyayari. Diba? Kaya pagka walang magandang nangyari, parang wala akong may pasalamat. Puro pighati na lang ako. For example, may aksidente, no? Hindi mo may pagpasalamat. Ang hirap magpasalamat. Na-aksidente yan. Pero kung kilala mo ang Panginoon Diyos, magpapasalamat ka, buti na lang. Yun lang ang nangyari sa akin. Buhay ako. Wala akong gasinong galos. No? O maraming pangyayari. O kaya, pagka nawalan tayo ng mga bagay sa buhay natin, nahirapan tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil ang iniisip natin, yung nawala sa atin, pero hindi natin inisip yung ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong pag-asa, binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan tayo ng panibagong paniniwala. Ang pasasalamat ay pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng bagay. Mabuti man o hindi man gaanong kaaya-aya. Sabi nga diba sa atin ang Romans 8 verse 28, Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Diba? Tayong lahat ay tinawag. We are called by our purpose. No? Tinawag tayo ng Panginoon Diyos. No? Sa mga taga-Purposeful Life Ministry. Yan. Kung bakit tayo ay tinawag. No? Sabi nga, all things works together for good. No? Lahat ng ito, mabuti man yan o masama, yan ay mabuti. No? Dahil tinawag tayo sa layunin yan, kailangan nating manindigan sa pananampalatayang yan. Ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. Kahit hindi natin maintindihan kung bakit may mga bad things na nangyayari, dapat tayo magtiwala na may plano ang Diyos. At lahat ng ito ay mag-work out for our good in the end. No, doon sa topic namin kagabi sa Hebrews 11, maraming mga Hall of Famer na hindi nakarating sa Promised Land. Natanaw lang nila. Bakit? Maaring kulang yung pananampalataya. Maaring sumuko na, no? Kaya nga marami doon ang nagpapakita rin sa buhay natin na although kulang yung pananampalataya natin, hindi man tayo nakarating doon sa Promised Land dahil doon sa kulang ng pananampalataya. Pero mahalaga pa rin, no? Kahit na ganun ang nangyari sa buhay nila. Example natin si Moses, no? Alam naman natin kung gaano ang hirap niya, no? Na makipaglaban doon sa Paro. No, pero dahil sa mga bagay na hindi nakulog doon din ng Panginoon, ligtas siya bilang dahil nanampalataya siya. Yun nga lang, hindi niya naranasan yung mga promised land na dapat ay mararating din niya. Sabi nga yung promised land, no? Sabi nga full of honey,
magaganda yung buhay, no? Hindi niya narating, no? Hindi niya naranasan. Kasi nga, dahil doon sa masasabi natin na minsan katigasan ng ulo. Ano ho? At sa atin ngayon, sa buhay natin, maaaring hindi mangyari dahil because you choose wrong choices. No, kasi nga po, ang buhay natin is full of choices. No ho? No ho? Full of chances. No, sorry. But it's a matter of choices. Ano ba yung pipiliin mo? No, pipiliin mo ba na sumunod sa Panginoon Diyos o magtitigas-tigasan ka pa rin ng ulo? Yun po ang isang bagay. Kung bakit kung minsan may mga Kristiyano na naniwala naman siya, pero ba't hindi niya nakuha yung pangako ng Diyos? Hindi niya naranasan. Kasi nga po, pag tayo ay namuhay sa worldly living, no, nahihirapan natin makita ang pagkilos ng Diyos. Kasi doon ka nakatingin sa mga material blessing. Hindi ka tumitingin doon sa nagbibigay ng blessing. No? Nakatingin ka sa blessing, hindi doon sa blessor. No? Ibig sabihin, nakatingin ka doon sa pagpapala, hindi doon sa nagpapala. Yun lang po yun. No? Tandaan po natin, no? Napakahalaga po ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala po na mayroon, no, ang ating Panginoon Diyos na layunin sa lahat na nangyayari at nagbibigay ng pagkakataon para sa paglago at pagpapala ng bawat isa. Sabi nga rin sa atin ng James 1, no, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So, yan po yun, no? Yung pala yun, no? Bakit pala nangyayari yun, no? Kasi pinapakita po na ang mga pagsubok ay may purpose. Bakit nangyari yan? No? Because of the purpose. Mali man yung naging choice mo, minsan, masaktan ka, nawalan ka. Pero ang Diyos, hanggat may buhay, may purpose. Hindi lang basta pag-asa. No? Sa pamamagitan ng pagtitiis, no, ang tanong ngayon dyan, kaya mo bang magtiis? Handa ka bang magtiis? No, kasi sa pagtitiis mo, doon ka lalago eh. Doon tayo lalago at nagiging mas matatag sa ating pananampalataya. Imagine natin, faith can move mountain. Ang sabi ng Panginoon, faith can move mountain. Kung mawawala ang pananampalatayang yan, paano na? Kung yung master seeds na nga lang eh, yung konting pananampalataya, aalisin mo pa, wala na. Tandaan po natin, minsan, we are shaken because of people around us, di ba? Minsan, kaya tayo nahihirapang lumago dahil sa mga taong sabihin na natin ay nai-impluwensyahan tayo. Pero tandaan po natin, sabi nga ng Genesis 50 verse 20, masama nga ang inyong ginagawa sa akin, subalit ipinapahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Amen. No? Tandaan po natin, all things work together for good. At dito sa Genesis 50 verse 20, meron ang masasama, no, na pangyayari. Kahit minsan tayo sa Panginoon Diyos, nakakagawa tayo ng masama eh. Alam na nating galit siya sa kasalanan, pero gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Tama? Pero kahit may mga taong gumagawa, no, ng masama sa atin, kayang gawing kabutihan ng Diyos ang lahat ng ito. May mas malaking plano siya na hindi natin nakikita. Kaya nga lagi tayong sinasabihan ng Panginoon, manatili tayo. Saan? Joy, prayer, and thanksgiving. Manatili po tayo doon. Magkaroon tayo ng joy. Hindi ibig sabihin yan, happy tayo. Iba po yung joy. Sabihin, magkaroon po tayo ng kapayapaan. No? O manatili ang Diyos sa atin. Sa gitna ng anumang ating pinagdadanasan. Dahil ang Diyos, sa lahat ng circumstances, mga pinagdadaanan natin, may plano siya.
Huwag nating hayaan na hindi natin ma-experience yung promised land na yun sa buhay natin. Kung tayo dumaranas ng mga pagsubok niyan, huwag nating hayaan na matanaw lang natin ito. Kundi ma-experience natin. At magagawa natin ang bagay niyan kung tayo patuloy na magtitiwala sa Panginoon Diyos. Hindi dahil sa bata pa lang tayo, hindi dahil sa may edad na tayo. Tandaan po natin, ang pangako ng Diyos ay sapat at tapat. Hindi po siya nahuhuli at hindi rin siya nauuna. Lagi po siyang on timing. Iniisip natin, matanda na tayo. No? Laging tapat at sapat ang Diyos. Sabi nga rin sa atin sa Psalm 30 verse 5, ang kanyang galit ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Amen. Ganda, no? Ganda nung ano yan may kanta dyan yakan mo'y ngunit, alimutan ko yung lyrics to, pero yung kanta ng Frontline Band, no? Galak ang title nun, no? Kung ma-search po ninyo yan sa YouTube, no? Yung Galak, no? Title is Galak, no? Napakagandang awitin po na nagpapaalala patungkol po dito sa Psalm 30 verse 5 na kahit dumating ang paghihirap, may pag-asa pa rin tayo, no? Na darating, no? Ang kagalakan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos, no? Yun, parang natatandaan ko na yung sabi dun, nalalaman ko, no? Hindi ko po sa ulo, no? Pero I encourage you, panoorin po na, i-search po natin sa YouTube, no? The title is Galak of Frontline Band, no? Pakinggan po natin. Ang ganda po na mensahe na yan, no? Kung post po yan ni Jeff, no? Underhile, ano? At siya Amerikano, pero yung Tagalog niya ay makikita niyo po, no? Yun ang post niya sa wikang Tagalog, no? Ni Jeff Underhile, no? At yan, I encourage you, no? Para makita natin. Ayun, no? Sabi dito, no? Dito sa lyrics, ano, total naman no? Sabi, lubhang nagdadalamhati ang kaluluwa ko, sabi doon, at tigid ng kapanglawan ang aking puso, ako'y naluluoy, sabi doon, no? Ang lalim ng Tagalog, sa pasan kong bagabag, lipirin mo ako, lakas ay igawat. Ito po yung chorus, no? Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. No? Ang ganda po ng awitin, no? At bigla nagpaalala sa akin dito na katulad po ng mga pinagdadaanan natin, no? Ay laging may galak ang ating Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, bilang pagtatapos, no, bilang pagwawakas, pansamantalang pagwawakas natin, no, ang triad ng kagalakan, panalangin, at pasasalamat dito sa ating tinalakay ngayon sa 1 Thessalonians 5:16-18 ay hindi lamang mga utos, kundi mga susi, no, it's a key, no, sa isang mas malalim at makahulugang buhay Kristiyano. Kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok na Lord, saan yung mga pagpapala, no? Nasaan yung paano ko mararanasan ng pagpapala, o paano po ba ang buhay kong ito? Nagtatanong tayo. Ito po isusi. Magkaroon tayo ng kagalakan, patuloy tayong manalangin, at patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, ang kagalakan, hindi ito basta emosyon lamang. Ito ay isang pagpili na magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Saan ka nakakakuha ng kagalakan mo ngayon? Emosyon lang ba? O relasyon mo sa Diyos? Check ourselves. Panalangin. Ito po ay tuloy-tuloy na komunikasyon sa Diyos. Hindi lamang kapag may kailangan tayo.
reflection natin, gaano ka ba ka-consistent sa panalangin? Gaano kadalas ang minsan sa pananalangin sa buhay mo? Kinakausap mo ba ang Diyos sa bawat oras, araw ng buhay mo? Sandali na meron tayo? Last, pasasalamat. Ito po ipagkilala sa Diyos sa lahat ng bagay. Mabuti man o masama. Marunong ka ba o kaya mo bang magpasalamat sa Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon? Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng tatlong ito, kagalakan, pananalangin at pasasalamat, tayo ay magiging mas malapit sa Diyos at mas nagiging epektibo ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid, at ngayon naman nais ko ibigay ang natitirang bahaging ito sa aking partner para sa kanyang reflection. Praise God. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunan ngayong araw na ito. Ito po ang aking reflection. Ito pong ating mga napag-aralan ay naglalaman ng tatlong importanteng utos para sa atin. Magalak kayong lagi, manalangin ng walang patid, at magpasalamat. Paumanhin po. Hindi natin ito magagawa ng walang gabay ang ating banal na espiritu. Ang talatang ito po ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa Diyos, hindi sa mga panlabas na pangyayari sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin. Ipinapakita natin ang ating pagtitiwala sa Kanya at pagkilala sa Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang pasasalamat po ay nagbubukas ng ating mga mata sa biyaya na ipinagkakaloob sa atin araw-araw ng ating Panginoon, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga utos na ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay natin ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa patakaran o regulasyon, kundi tungkol sa pagbuo ng isang malalim at personal na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kagalakan, panalangin at pasasalamat, tayo'y magiging mas epektibong saksi sa Kanyang pag-ibig sa atin at sa mundo. Kaya po lagi nating tatandaan ang tatlong ito at gamitin natin sa araw-araw nating pamumuhay. Ang joy, prayer, and thanksgiving. Yan po ay lagi nating panghawakan, lagi nating gawin sa ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng tatlong to, tayo ay kalulugdan ng ating Panginoon. Tayo ay laging sasamahan saan man tayo pumunta. Ito man ay sa oras ng pagsubok, sa katagumpayan natin dito sa buhay. Ito pong tatlong to ay lagi nating gawin at sigurado pong nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo. So, yun lamang po. Maraming salamat po at God bless po. Okay, mga kapatid, tayo na po ay dadako sa ating mga partner online. Let us tingnan natin ang kanilang mga comment at kanilang mga kung sino-sino sila. Yan. Pinangunahan po tayo ni Nanay Gloria at ni Ate Marta mula po sa Bulacan Chao. Siyempre nakita ko rin si Kuya Chris, no? Yan. Ang Artilyaga, Silang family at Kapos nga Bayan. Family mula po dyan sa Bulacan Chao. Mapagpalang umaga sa inyo Kuya Chris, Ate Marta at Ate Gloria. Yan. At sinundan po tayo nito ni Kuya George Pios mula po sa Bacolod City, no? Sabi nga dito, God's morning everyone, to God be all the glory. Amen, no? God's morning po. Yan. Sabi nga ng mga kapatid natin ito, lahat sila ay bumati. Kami si Ate Marta at kasama rin natin mula sa Villa Escudero, si Naiwing Patuan, at ang buong family. Yan. At syempre mula din sa Liliw, Laguna, kasama po natin si Nanay Edna Rosena, no? Sabi nga dito, blessed God's morning everyone. Let's praise, honors, and glory God.
God bless us all. Yan. Amen. So, yan. Siyempre, kasama rin po natin si Pastora Fe Artiliaga. Yan, kasama po natin. At ganun din si Ate Carmelyn Tanyo mula po sa Andal, Azucena, Tanyo family, no? Dito sa San Pablo, Laguna. Kasama po natin ating mga kapatid, ano? At ang buong pamilya, batiin natin. Yan. At yan. Yan, sabi nga ni Nay Edna, glorify God, no? Yan. Isang kagalakan, yan. Ate Gloria, yan. Yan, syempre kasama rin po natin ang aming Kuya Romel Biray, no? Yan, sa mapagpala. Ingat po Kuya Romel sa mga lakad natin. Yan. Kasama rin po natin ngayon at batiin natin ang Biray family. Yan. Ang Kuya Romel kasama natin. No? Yan, ganun din. Mula naman sa Dubai, no? Kasama rin po natin ang aming Chris Aquino, si Ate Marife Bonalos. Yan, kasama rin natin sa pagbati, no? Yan, at syempre mula naman sa Santa Rosa, Laguna, kasama natin ang aking nanay, no? At patiin natin ang Getgana Mercado family, no? Andiyan sila sa Santa Rosa. Okay, yan, Gabriel Dalangin, Kate Cruz Patuan, no? Prayer request para sa pag-iingat. Yan. God's morning. Yan. At syempre kasama rin natin si ang Nonoso families, pinangunahan po ni Ate Nela Nonoso. God's morning. Yan. Okay. Ito, prayer request ulit. Yan. Kalakasan ni Chakinay, Kuya Victor, Gloria Alejandrino, Joseph, Jezebel, Lina, Josie. Yan. Okay. Siyempre ni Kuya Chris. Yan. Okay. Sino pa? Yan. Pagbati rito at prayer request din sa De Los Santos family, Nonoso family, Andal family, Talavera, Go, Patual family. Yan. Kagalingan po sa anak ni Porsyong Pula at Siensa at asawa niya. Yan, prayer request po. Pag-iingat kina Anthony, Jerome, Julius, Ella, Gabi, Maria at Lorena. No? Yan. Pag-iingat kay Pastor Eds, Kyle at Casey. Yan. God's morning. God's morning po sa lahat. Okay. Yan, pag-iingat kay Chris at kay Kuya Ben, no? Yan, sa paggagawa ng ating church dyan sa Bulacan, no? At syempre, sa nalalapit na panganganak ni Tip sa August 26, meron na naman tayong bagong baby. At syempre, bagong member din ng ating bagong kapatid natin sa church, no? Yan, pag-iingat po yan, okay, nabanggit na natin. At kagalingan ni Roan Bumbani, kalakasan ni Angel at Brother Rolly Malasmas at ni Ezekiel Malasmas, yan, kalakasan ni Pastora Fe, yan, yan. Sabi nga dito, salamat po sa paggising naming lahat. Sabi ni David, purihin ng Diyos, maganda nga yan, reminder, no? Salamat nagising tayong lahat, no? Yan. So, salamat, sabi ni Ate Glo, ni Nanay Gloria. Salamat, Lord, sa pag-iingat sa aming mga anak, sa buong magdamag, sa pagsubok, kaya binigay ang amin dahil kakayanin namin. Amen. Okay. Dindobal Bautista, pagbati ni Kuya Chris, at kasama rin natin si Kuya Victor Dalangin, at syempre ang aking poging pinsan, kasi kamukha ko, si Kuya Ayn. Kuya Ayn Getgano, no? Saan ba ngayon sila Kuya Ayn? Sa Cebu pa ba o nakabalik na sa Texas? Okay? Sa Boston, sorry. Yan. God's AM, everyone. Sabi nga ni Kuya Ayn. Yan. At sa buong family. Yan. Yan. Kagalingan ni Marie Claire Revong. Kagalingan ni Ian Bautista. Mula po kay Kuya Chris. Yan, Mark Anthony Artiliaga, Julius Artiliaga, Chay Bersabal,
Lan, okay? So, yan, nabanggit na rin po natin. At syempre, kasama rin natin ang aking magandang tita, ang bagong lola, no? Si Tita Amis, no? Mercado, yan sa Tondo, Manila, kasama ang aking uncle, no? Ernesto Mercado, yan. At syempre, kasama rin natin ang manager ng St. Peter, ang aking classmate, no? Si Ma'am Hazel, no? Ang mabait um, na manager ng St. Peter, no? Na, yan. Yan, at that's all mga kapatid. Purihin nating Panginoon Diyos. At tayo po ay magtatapos na. At ngayon naman po ay tapusin natin ito sa ating pananalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa tatlong bagay na ito na ipinakita mo mula po dito sa 1 Thessalonians 16 verse 18 at binigay mong aral sa aming buhay. Magsilbi ito, Panginoon, na aming kalakasan at patuloy na gabay sa lahat ng aming iisipin, gagawin, sasabihin sa araw na ito. Tuloy kang magbigay, Panginoon, ng katagumpayan sa aming pananatili sa buhay nito at magsilbi itong buong kalakasan namin habang kami nabubuhay. Gamitin mo kami bilang iyong lingkod at patuloy, Panginoon, na maunawaan namin ang katagumpayan ng aral na ito sa aming buhay. Magsilbi itong kalakasan sa aming pananampalataya na magbigay, Panginoon, ng kapurihan at makita namin ang layunin na ninanais mo sa bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you at sa lahat ng aming mga panalangin patungkol sa kagalingan, kalakasan, pag-iingat sa mga nabanggit naming mga kapatid at sa mga kapatid naming nagdaranas ng sakit, karamdaman, mga circumstances sa buhay. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay your divine intervention sa buhay nila. Mangusap ka, Panginoon, at patuloy na maranasan ang iyong pagpapala at ang iyong presensya sa buhay namin, Panginoon. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. Patuloy din namin idinadalangin, Panginoon, ang nalalapit na panganak ng aming kapatid, si Tiff, O Lord, sa August 26, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na probisyon, sa iyong dakilang pagkilos, Panginoon, at sa iyong patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa maginang ito at sa buong family. Again, O God, we thank you and we praise you in this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.